Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan sa gitna ng kanilang paglalakbay ay nananatili pa rin na natulala si Gerard at malalim ang kanyang iniisip na itong kabundukan raw ng Leganza ay isang mahigpit na lugar na mahirap matitirhan ng mga tao. Paano naman magkaroon ng bansa sa ganitong lugar? Ngunit natigil si Gerard sa kanyang iniisip dahil bigla na lang siyang bumangga sa kariton na bigla na lang tumigil sa pagpapatakbo. Kaya napasigaw na lang itong si Gerard na kanyang tinanong ang sundalo na kung bakit naman sila biglang tumigil. Pero nang pagtingin niya sa kanyang harapan ay napanganga na lang siya na sumisigaw ng malakas na hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita, dahil nakita niya ang isang malaking pader ng gusali sa gitna ng kabundukan ng Leganza. Kaya nasabi na lang ni Gerard sa kanyang sarili na kung paano raw nagkaroon ng malaking gusali sa gitna ng kabundukan ng Leganza, at maririnig din ang boses ng isang sundalo na kanilang sinisigaw na buksan nila ang tarangkahan dahil bumalik na ang kanilang dakilang general. Ang dalawang sundalo na nakabantay ng tarangkahan ng kanilang narinig ang boses ng isang sundalo na pinaalam sa kanila na bumalik na ang kanilang dakilang general ay dali-dali nilang binuksan ang gate. At nang kanila nang nabuksan ang gate ay dahan-dahan na pumasok sa loob ang mga kabalyero, habang sila ay isa-isa na pumasok ay maririnig ang kanya-kanyang ingay ng mga sundalo at kabalyero. Si Gerard na pagod at pawis na pawis ay napamura na lang siya dahil nakakaiyak na raw ito. Dapat niyang malaman kung ano ang sinisigaw nitong mga sundalo, kailan raw ba kaya nila kinuha ang kanyang bracelet na interpretation. Ngunit nang pagtingin niya sa loob ng gate ay laking gulat niya sa kanyang nakita na hindi makapaniwala, dahil nakita niya sa loob ang maraming mga sundalo na nakalinya at kanilang hinihintay na kanilang inaabangan ang pagpasok ng mga sundalo maging ang kanilang dakilang general na galing doon sa kastilyo ni Baron Alvin. Habang tinitingnan ni Gerard ang lahat ng mga sundalo na nakalinya sa daanan ay napapatanong na lang siya na kung ang lahat raw ba na ito ay nasa antas ng knight. Sa kanyang mga nalaman ay napabuntong hininga na lang itong si Gerard dahil hindi niya inaasahan na mayroong ganitong hukbo sa kontinente. Itong si Buro na hinihintay ang pagdating ni Jinshan ay agad siyang nagbigay ng paggalang sa ating bida dahil nakabalik na raw ito sa kanilang teritoryo at nagpapasalamat din siya dahil nagtrabaho raw ng mabuti ang kanilang dakilang general. Wala naman tugon si Jinshan sa mga sinabi ni Buro bagkus kanya lang tinitingnan ng buong paligid kung ano na ang nagbago dito, at nasabi na lang niya na sa wakas itong kanilang itinatag na nayon ay unti-unti nang umunlad at naging maayos na din ito. Ipinaliwanag naman ni Buro kay Jinshan habang kanyang tinitingnan ang tatlong tahimik na mga dwarf halatang pagod na talagang nagtrabaho raw ng mabuti itong tatlo na matitigas ang ulo. Si Jinshan na nakapansin sa mga hitsura ng tatlong mga dwarf ay tinanong niya si Buro na kung ano raw ba ang nangyari nitong tatlo. Paliwanag naman ni Buro habang nakangiti na medyo inayos lang raw niya ang mga disiplina nitong kanyang tatlong disciple kaya huwag na siyang mag-alala para dito. Ngunit naging seryoso ang mukha ni Buro nang mayroon siyang napansin sa likuran ng mga sundalo, kaya tinanong ni Buro si Jinshan na kung sino naman raw ang batang kanilang dinala dito na parang mayroong maalikabok na buntot. Paliwanag naman ni Jinshan na ang lalaki na kanilang dinala ay isang magnanakaw ng sementeryo na mahusay gumamit ng espada. Sa ipinaliwanag ni Jinshan ay nanlaki na lang ang mga mata ni Buro na hindi maalis ang kanyang tingin kay Gerard dahil talaga raw ba na mahusay itong gumamit ng espada. Sabay naglakad na nga si Buro para kanyang lapitan ang pagod na si Gerard. Dito ay tinawag ni Buro ang pansin ni Gerard at kanya itong tinanong na kung ano raw ba ang kanyang pangalan. Sa isip-isip naman itong si Gerard habang pinapanood si Buro na ang lalaki raw na ito ay kamukha ng isang dwarf na gumagamit ng pana, at nagtataka din siya na kung mayroon raw bang mga dwarf na ganito katangkad. Pero itong si Buro sa kanyang harapan ay nakaramdam ng inis dahil hindi man lang tumugon si Gerard sa kanyang tanong kung ano ang pangalan nito. At nang naunawaan ni Gerard na tinanong siya ni Buro kung ano ang kanyang pangalan ay ipinakilala niya ang kanyang sarili. Ngunit hindi pa siya natapos sa pagsasalita ay bigla na lang sinuntok ni Buro ang kanyang mukha ng sobrang lakas, nang dahil sa suntok ni Buro ay nawala sa tamang balanse si Gerard, at kanya na lang natanong sa kanyang sarili na kung ano raw ang nangyari nitong dwarf bakit bigla na lang siyang sinuntok. Kasabay nito ay biglang sinipa ni Buro ang mga paa ni Gerard upang ito ay tuluyan na bumagsak sa lupa, at nang bumagsak si Gerard sa lupa ay napasigaw na lang siya na namimilipit sa sobrang sakit. Habang walang tigil na binugbog ni Buro si Gerard ay inis na nagtanong sa kanya si Buro na kung ano raw ba ang kanyang mga sinabi kanina. Ang ibig raw ba niyang sabihin ay dapat mapunta na siya doon sa impyerno. Sa gitna ng paggulpi ni Buro kay Gerard ay nagsalita naman si Uro kay Buro na kanyang ipinaliwanag na ang ibig raw na sabihin sa kanya kanina ng lalaking magnanakaw ng sementeryo na kung gusto raw ba niyang magpabugbog.
Si Rizal na pinapanood na binugbog ni Buro si Gerard ay nagtataka siya dahil kanina ay ipinakilala lang naman ni Gerard ang kanyang pangalan. Ngunit nagulat si Rizal nang inutusan ni Jinshan si Uro na kanilang atali sa itaas ang lalaking magnanakaw ng sementeryo. Habang papaalis si Jinshan ay nagpaliwanag sa kanya si Rizal na si Gerard daw na kanilang bihag ay isang swordmaster. Nang hindi man lang tumugon si Jinshan sa paliwanag ni Rizal ay nagtataka na lang itong matanda na kanyang iniisip na kung ano raw ba ang binabalak ng kanyang master. Kaya wala na lang ibang nagawa itong si Rizal kung hindi tinitingnan ng isang gusali na hindi pa natapos, at malalim ang kanyang iniisip. Sa sumunod na mga nangyari ay nagulantang si Rizal sa kakaibang ingay na kanyang mga narinig. Dito ay makikita si Gerard na sumigaw ng napakalakas dahil ibinitay siya ni Jinshan ng pabaliktad. Inis pang sinabi ni Gerard kay Jinshan na pagsisihan raw niya itong kanyang ginawa sa katulad niyang kilala bilang si Gerard na isang taong kidlat. Dahil sa mga binanggit na salita ni Gerard ay nagalit sa kanya si Jinshan at hinanda na niya ang kanyang espada para tapusin na ang buhay ni Gerard. Nang tatama na sana sa katawan ni Gerard ang espada ni Jinshan ay bigla namang napatigil si Jinshan dahil itong si Rizal sa kanyang likod ay sumigaw ng malakas na kanyang pinapatigil si Jinshan sa kanyang binabalak na patayin si Gerard. Makikita itong si Gerard na hindi na lang nakapagsalita habang kanyang tinitingnan ang matalas na espada ni Jinshan na sobrang lapit na sa kanyang mukha. Tanong pa ni Rizal kay Jinshan na bakit gusto niyang patayin ang kanilang bihag. Paliwanag naman ni Jinshan kay Rizal na mayroong seryosong tono na ayaw raw niyang magsisi sa huli kaya kanya nang aalisin ang posibleng banta sa kanya sa hinaharap. Sabi naman ni Rizal na si Gerard ay isa pa din kilalang personalidad sa buong kontinente. Sa isiniwalat ni Rizal ay sinabi lang sa kanya ni Jinshan na kaya lang raw niya kinuha ang tao na ito para kanyang magamit at hindi para humanga. Dahil dito ay nagulat si Rizal dahil taliwas sa kanyang iniisip kung bakit dinala ng kanyang master dito si Gerard. Pinaliwanag din ni Jinshan kay Rizal na tinanggihan raw ng tao na ito ang kanyang alok na magtrabaho siya sa kanya. Sa mga nalaman ni Rizal ay lumabas na lang ang pawis sa mukha ng matanda dahil ito raw pala ang dahilan kung bakit gustong patayin ng kanyang master si Gerard. Samantalang itong si Gerard ay tiningnan lang niya ng seryoso ang ating bida. Sinaad din ni Jinshan kay Gerard na sa ngayon isa na lang siyang taluna na commander sa kanilang laban, bibigyan pa raw niya siya ng dalawang pagpipilian, ito ay mamatay o sumali siya sa kanyang hukbo. Sa ibinigay na alok ni Jinshan ay hindi tumugon sa kanya si Gerard bagkus kanya lang ipinikit ang kanyang mga mata na halatang hindi niya nagustuhan ang ibinigay na alok sa kanya ni Jinshan. Dahil hindi pa rin nagsalita si Gerard ay muli na namang nagpaliwanag sa kanya si Jinshan na sa ngayon ay kabilang na si Gerard sa 10 pinakamagagaling na humawak ng espada sa buo niyang mga sundalo, kaya irerekomenda niya siya na sumali sa kanilang hukbo. Sa alok ni Jinshan ay masyadong nainis si Gerard dahil ano raw ba ang kanyang pinagsasabi, hindi raw ba niya alam na kabilang siya sa 15 na swordmaster sa buong kontinente at ano din ang kanyang mga sinasabi na mayroon pang 9 na mas magaling sa kanya dito sa larangan ng espada. Ang kanyang mga sinabi ay walang kabuluhan. Ayon naman ni Jinshan na sa nakita raw niya ngayon kay Gerard ay hindi pa siya ganap na nahinog, gulat naman itong si Gerard na nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa buong buhay niya ay ito pa ang unang beses na mayroong isang tao ang nagsabi sa kanya ng ganoon na mga salita. Idinagdag pa ni Jinshan kay Gerard na kung sumali lang siya sa kanyang hukbo ay kanyang tinitiyak na kanya siyang gagawin na ganap na hinog sa larangan ng paghawak ng espada. Sagot naman ni Gerard kay Jinshan habang inis na sa tono raw ng kanyang pananalita ngayon ay parang tinatrato lang niya ang isang ganap na swordmaster na parang isang bato na nakatambak lang sa gilid ng daan, mas mabuti pa na patayin na lang niya siya. Matapos banggitin ni Gerard ang salitang iyon ay seryoso na tumingin sa kanya si Jinshan, at sabay kanya nang hinanda ang kanyang espada, habang itong si Gerard na pinapanood si Jinshan na itinaas na niya ang kanyang espada. Ay hindi siya nakapagsalita na nakaramdam ng matinding pangamba dahil sa tingin niya ay dito na siya mamamatay. Pero taliwas sa iniisip ni Gerard dahil ginamit lang ni Jinshan ang kanyang espada para putulin ang lubid na nakatali sa mga paa ni Gerard upang kanya na itong palayain. Kasabay nito ay tuluyan na nga na bumagsak sa lupa itong si Gerard, at nanggagalaiti na lang ito sa sobrang inis ng dahil sa sakit ng kanyang likod dulot ng pagkabagsak niya sa lupa. Itong si Rizal na pinapanood ang malakas na aura sa espada ni Jinshan ay natulala na lang siya na hindi makapaniwala, maging itong si Gerard ay nagulat din sa kanyang nakita sa espada ni Jinshan na napapatanong kung anong uri na aura raw ba ito. Samantalang itong si Rizal ay hindi niya mapigilan na sumigaw dahil ito raw ay isang hindi nakahawakang aura ng espada.
Idinagdag pa ni Rizal sa kanyang sarili habang hindi maalis ang kanyang tingin kay Jinshan na ang bumabalot raw sa espada ng kanyang master ay isang mana na walang katangian. At sa karaniwan ay ang aura ng isang espada ay mayroong kulay batay sa katangian ng gumagamit nito, katulad na lang kay Gerard na mayroong puting kulay na hinahaluan ng mga kidlat, ngunit ang aura blade na dumadaloy mula sa espada ng kanyang master ay wala man lang pinakitang kulay. Wala din itong ibang ipinapakitang aura kung hindi isang kumikilos at malinaw na aura blade. Sa nakita niya ngayon ay mas higit pa ito sa 1 mirror na ginagamit ni Gerard at halos umabot na din ito sa 5 mirror. Tanong pa ni Jinshan kay Gerard habang hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang espada na binabalutan ng aura na kung karangalan raw ba ang magsayang ng enerhiya sa ganitong paraan, ang sa tingin niya dito ay isa lang katangahan. Pero sinigawan lang ni Gerard si Jinshan dahil kahit na hindi sapat ang kanyang husay sa paggamit ng espada kumpara sa ating bida ay hindi maalis ang katotohanan na isa pa rin siyang knight, kahit hindi raw siya tingnan ng ating bida katulad ng mga nararapat na knight, ay dapat huwag niyang insultuhan ang dangal nilang mga knight. Sa mga binanggit na mga salita ni Gerard ay pinawalang bisa na ni Jinshan ang kanyang pagpapadaloy ng aura sa kanyang espada, at sabay sinaad niya kay Gerard na ang karamihan raw sa mga tao ay sinisigaw na sila ay mga knight, pero ang kanyang tanong kung ano ba talaga ang isang knight. Sa tanong ni Jinshan ay galit na tumugon si Gerard na kaya raw ba niya siya tinanong ng ganoon dahil hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng isang knight. Ang isang knight ay nanunumpa ng katapatan sa kanyang Panginoon at mayroong tungkulin na protektahan ang mga mahihina. At nang naunawaan na ni Jinshan kung ano ang kahulugan ng isang knight para kay Gerard ay napangiti na lang siya na muli niyang tinanong si Gerard na kung yun na raw ba lahat ang patungkol sa knight. Sigaw sabi naman ni Gerard sa ating bida na kung ano raw ba ang kanyang ibig sabihin na yun na lang ang lahat, huwag niyang maliitin silang mga knight. Natigil naman sa pagsisigaw si Gerard nang nagsalita sa kanya si Jinshan na kanyang ipinaliwanag na kahit ang isang aso sa bahay ay tapat sa kanyang amo at yumuyukod upang protektahan ang mas mahihinang tuta, at ang kanyang tanong kung ang aso raw ba ay matatawag na din nilang mga knight. Sa pananaw ni Jinshan patungkol sa mga knight ay halos hindi makapagsalita si Gerard dahil hindi niya inaasahan na mayroong isang tao na ganito ang pananaw patungkol sa kanilang mga knight na katulad lang sa isang aso. Sabay tumalikod si Jinshan na kanyang inutusan si Gerard na sumunod siya sa kanya, dahil ngayon kanyang ipapakita ang knight na binanggit niya sa kanya. Dito ay makikita ang isang taga-nayo na sumisigaw dahil nakalaban niya sa sparring ang sundalo na nagtuturo sa kanila. Makikita ito na bumagsak sa lupa, pero kahit na ganoon ay pinipilit pa rin niya na bumangon para mas lalo pa siyang lumakas at maprotektahan ang mga mahalagang tao na gusto niyang protektahan. Inutos pa ng isang sundalo sa bumagsak na taga-nayo na kunin niya muli ang kanyang kahoy na espada. Hindi naman nagdadalawang isip ang lalaki kung hindi agad niyang kinuha ang kanyang kahoy na espada para ipagpatuloy ang kanilang laban. Sa ilang sandali ay makikita sa buong lugar na ni isang mga nagsasanay ay walang balak na magpahinga sa kanilang pag-iinsayo kahit masyadong mainit ang sikat ng araw. At sa kanila namang harapan ay seryoso na pinapanood ni Jinshan at ni Gerard maging si Rizal ang mga sundalo na walang tigil na nag-iinsayo. Sabi pa ni Jinshan kay Gerard na ang mga nakita raw niya ngayon sa kanilang harapan ay silang lahat ay puro mga knight. Nagtataka naman itong si Gerard sa kanyang mga nakita dahil sa unang tingin pa lang niya nitong mga nagsasanay ay wala na silang pag-asa para lumakas. Itinuro din ni Jinshan ang isang lugar sa kanilang unahan, tingnan raw ni Gerard ang lugar na yon. Ang itinuro pala ni Jinshan ay itong mga batang galing sa nayon na naglalaro sa bakuran, at ipinaliwanag ni Jinshan kay Gerard na maging ang mga batang kanyang nakikita ay silang lahat puro mga knight. Si Gerard na nakikinig kay Jinshan ay nakaramdam ng pagkadismaya dahil ano raw ba ang walang kwentang pinagsasabi nitong lalaki na ito. Sinabi pa ni Jinshan kay Gerard na ang lahat raw na tao na kanyang nakikita dito ay ang uri ng knight na binanggit niya kanina. Nagtanong naman si Gerard kay Jinshan na ano raw ba ang kanyang ibig na sabihin. Sa tanong ni Gerard ay ngumiti lang sa kanya ang ating bida, at kasabay nito nang napansin ng mga tao na pinapanood sila ni Jinshan ay dali-dali silang huminto sa pag-iinsayo at agad na tumakbo para magbigay ng paggalang sa kanilang dakilang general. At nang nakalinya na ng matuwid ang mga sundalo na nagsasanay ay tiningnan sila ng seryoso ni Jinshan. Sabay tinanong ni Jinshan ang mga bago niyang mga sundalo na kung bakit sila nandito. Sinisigaw naman nitong isa na kaya raw siya nandito upang mabuhay. At muli na naman siyang tinanong ni Jinshan na bakit gusto niyang mabuhay at ano ang dahilan. Paliwanag naman ng isang lalaki na gusto raw niyang mabuhay para pumatay ng mga kalaban,
Tanong naman sa kanya ni Jinchen na bakit gusto niyang pumatay ng mga kalaban, sagot naman ng isa na para manalo. Muli na namang nagtanong si Jinchen na kung bakit gusto niyang manalo, paliwanag naman ng lalaki na kung sila ay mananalo ay mabubuhay ang unit at kung mabubuhay ang unit ay maproprotektahan nila ang kanilang bansa. Sa paliwanag ng lalaki ay muli na naman nagtanong si Jinchen na kung ano naman ang silbi sa pagprotekta sa bansa. Ayon naman ng lalaki na kung kanilang maprotektahan ang kanilang bansa ay maproprotektahan din ang kani-kanilang mga pamilya. Sa sinabi ng lalaki ay ipinaliwanag sa kanya ni Jinchen na maaari raw siyang mamatay sa digmaan at kung sisuko naman siya ay mabubuhay siya kasama ang kanyang pamilya. Ayon naman ng lalaki na ang dalawang bagay na yun ay kahintulad lang. Dito ay muli na naman na nagtanong si Jinchen na kung ano naman raw ang pagkakahintulad sa dalawang yon. Sa mayroong seryosong tono ay sinisigaw ng lalaki na kung sila ay matatalo sa digmaan at sumuko para mabuhay ay mawawala ang kanilang malayang kalooban. Dahil dito ay nagulat si Gerard sa kanyang narinig galing sa isang ordinaryong sundalo dahil handa itong mamatay para sa sarili niyang kalayaan bilang isang tao. Ngunit natigil ang pagkamangha ni Gerard sa lalaki dahil biglang lumingon sa kanya si Jinchen na nakangiti na halatang hinihintay kung ano ang masasabi ni Gerard sa pananaw nitong kanyang mga sundalo. Kaya natatawa na nagsalita si Gerard sa ating bida na ito raw ay lubhang kahanga-hanga. Ngunit ang katotohanan ay hanggang dito na lang ito at hindi na mababago kung ano ang totoo at kahit doon sa Royal Academy ay madalas din maririnig ang ganoon na mga salita. Sa binanggit ni Gerard ay pinasangayunan naman ito ni Jinchen na maaaring tama siya sa kanyang mga sinabi, pero 3 buwan pa lang ang nakalipas ay itong mga sundalo na kanyang nakikita ngayon ay isa lang karaniwan na magsasaka doon sa isang maliit na nayon. Sa nalaman ni Gerard ay natulala na lang siya na hindi makapagsalita na hindi makapaniwala na sa loob lang ng 3 buwan ay ganito na kalaki ang ibinago nitong mga tao na nandito. Sinabi din ni Jinchen kay Gerard na kung pinagmalaki lang raw ni Gerard ang kanyang suot na pang-knight ay hindi niya siya kukunin. Dapat kanyang tandaan ang isang bagay, na ang lahat ng tao na humawak ng espada ay mayroong sariling dahilan, kung humawak lang siya ng espada para maging isang knight ay hindi ito mahalaga. Kaya lang sila gumamit ng espada para magprotekta, at bumuo ng unit para manalo sa digmaan. Lalong-lalo na ang pagbuo ng isang sariling bansa at protektahan ang bawat mamamayan na nakatira dito, si Gerard na nakikinig sa mga sinabi ni Jinchen ay masyado siyang napapaisip na hindi makapagsalita. Habang naglakad si Jinchen para makaalis ay ibinili niya kay Gerard na ngayon ay bibigyan niya siya ng isang silid at doon siya magpahinga o maaari naman siyang umalis kung gusto niya. Ngunit ito lang ang tatandaan ni Gerard na kapag magkita silang muli kapag umalis siya dito ay ituturing na niya siya bilang kalaban. Makalipas ang ilang sandali ay makikita itong si Gerard na naglakad sa labas ng teritoryo nila Jinchen nang siya lang mag-isa. Habang siya ay naglalakad ay kanyang iniisip ang sarili niyang kalayaan. At ngunit natigil sa kanyang iniisip si Gerard nang kanyang nakita ang batang babae at lalaki na nag-iinsayo kung paano humawak ng pana. Habang abala sa pag-iinsayo ang dalawang bata ay nagulat sila dahil sa kanilang likod ay tinawag ang kanilang pansin ni Gerard. At nang nakalapit na si Gerard sa dalawang bata ay tinanong sila ni Gerard na kung sino raw ba ang nagbigay sa kanila nitong pana. Sabi naman ng batang babae na ang nagbigay sa kanila nitong pana ay ang kanilang uncle na sundalo bago siya umalis sa kanilang tahanan. Tanong naman ni Gerard sa dalawang bata na kung bakit naman sila binigyan ng pana. Sa tanong ni Gerard ay tinanong lang siya ng batang lalaki na kung bulag raw ba ang mister dahil kaya lang naman sila humawak nitong pana para maprotektahan ang kanilang ina. Ipinaliwanag din ng batang babae kay Gerard na sinabihan raw sila noong nakaraan na kung gusto nilang mamuhay ng malaya ay dapat na marunong din silang lumaban. Dahil dito ay hindi na lang nakapagsalita itong si Gerard dahil maging itong dalawang bata ay mayroong sariling layunin kung bakit sila humawak ng kani-kanilang mga sandata. Gusto nilang maprotektahan ang mahal nila sa buhay at magkaroon ng malayang pamumuhay nang walang nang aalipin.